Kamusta? Alam mo yun, yung mga pagkakataon sa buhay na parang pinapapili ka sa dalawang bagay na parehong mahirap? Well, ngayon, may pag-uusapan tayong isang maikli pero napakagandang kwento tungkol dyan. Ito ang timbangan ni Lolo Cardo. Tara, silipin natin kung ano bang aral na makukuha natin dito. At dito na nga papasok yung pinakatanong ng lahat. Katarungan ba o habag? Ibig sabihin, kailangan mo ba talagang laging pumili ng isa lang? Yan mismo ang problemang haharapin natin sa kwento. So para masimulan nating sagutin yan, pasukin natin ang unang parte ng kwento, ang basag na plorera. Dito kasi mag-uumpisa ang lahat yung gulo at syempre yung mga aral. Okay, kilalanin muna natin yung mga characters. Una, si Lolo Cardo, isa siyang magaling na karpentero. Tapos, yung apo niya, si Ben, isang bata. At yung sentro ng gulo, isang antigong plorera na, aksidenteng nabasag ni Ben. Grabe, isipin mo na lang yung kaba ng bata nung mga sandaling yon. At dahil dyan, nagsimula na yung parang giyera sa loob-loob ni Ben. Kasi sa isang banda, alam niya may mali siya. So anong ine-expect niya? Siyempre, katarungan, yung parusa para sa pagkakamali niya. Pero, sa kabilang banda, umaasa siya sa habag, yung pagpapatawad at pag-intindi mula sa lolo niya. So mula sa nararamdamang takot ni Ben, lipat naman tayo sa pananaw ni Lolo Cardo. Dito niya ipapaliwanag yung dalawang maling akala na madalas nating gawin pagdating sa pagdidisiplina. Sabi ni Lolo Cardo, dalawa kasi yung pwedeng puntahan na parehong mali. Kapag sobrang higpit, yung parusa na walang kasamang pagmamahal, nagiging kalupitan na yon, nakakasira. Sa kabilang dako naman, kung sobrang luwag, yung hinahayaan mo lang yung mali nang walang pagtatama, parang iniimbita mo lang na maulit pahulit. Parehong mali, di ba? Kung parehong mali yun, anong solusyon? Dito na natin makikita yung pinakaginto ng kwento, ang pag-iisa ng katarungan at habag. So paano niya pinagsama? Una, yung katarungan. Para matutunan ni Ben yung halaga nung nasira niya, ang consequence ay tutulong siya sa paggawa ng bago. Isang linggo yon. Hindi to parusa para lang masaktan siya, di ba? Ito yung paraan para matuto siya ng responsibilidad. At habang nangyayari yung katarungan, heto naman yung habag. Imbis na sigawan o pagalitan si Ben, anong ginawa ni Lolo Cardo? Niyakap niya yung apo niya, tapos binigyan pa ng merienda habang magkasama silang gumawa. Ito yung pagmamahal sa gitna ng disiplina. Pero teka, bakit ganito yung paraan ni Lolo Cardo? Yung ginawa niya kasi may mas malalim pa palang pinaghuhugutan, isang aral tungkol sa pag-ibig na siyang puso talaga ng buong kwento. Yung mga kilos pala ni Lolo Cardo para itong salamin ng katangian ng Diyos, na siya ay banal pero hindi malupit at siya ay mahabagin pero hindi pabaya. Ang ganda ng balanse, no? Hindi magkabilang dulo kundi magkasama. Kaya ang pinakamalaking aral na nakuha ni Ben, ito yun. Hindi kailanman namimili ang Diyos sa dalawa. Ang katarungan niya at ang habag niya, lagi't laging magkasama yan. Hindi yan either or. Ito ay both and. At syempre, hindi lang naman para kay Ben yung aral. Ngayon, ibinabalik sa atin ng kwento yung tanong, ano naman ang hamon nito para sa atin, sa ating mga buhay? At heto ang hamon sa atin. Kesa umasa lang tayo sa sarili nating gusto, na madalas, aminin natin, ay puro higpit o puro luwag, baka mas mabuti na magtiwala tayo doon sa perpektong timpla ng disiplina at biyaya na galing sa itaas. At bilang pagtatapos, iiwan ko kayo sa mga mismong salita ni Lolo Cardo. Isang linyang talagang tumatatak. Sabi niya, ang tunay na pag-ibig ay parang trono ng Diyos. Nakatayo sa katarungan at katapatan pero laging may kasamang habag. Napakagandang isipin, di ba?